Ang katok sa bintana ng aking lumang Toyota Vios ay dumating eksaktong alas 3:47 ng madaling araw. Malakas ang buhos ng ulan nun sa Quezon City. Akala ng nga pulis, isa lamang akong palaboy. O baka isang kriminal na nagtatago sa dilim. Sa totoo lang, 2,000 piso na lang ang natitira sa bulsa ko matapos akong itaboy ng sarili kong asawa. Ngunit may isang lihim na nakatago sa aking pangalan na hindi nila inaasahan. Pagkakita ng pulis sa aking lisensya, mabilis siyang bumalik sa kanyang patrol car at tila may tinawagan sa radyo. Wala pang 10 minuto, nabulabog ang buong paligid. 3 itim na SUV ang huminto sa harap ko at isang mataas na opisyal ang bumaba upang sumaludo sa akin. Nakita ko ang pangingining ng makamay ng pulis na unang kumatok sa akin. Tila ba hindi siya makapaniwala na ang taong nasa harap niya ay ang siyang nagmamay-ari ng bilyon-bilyong kayamanan na matagal nang hinahanap ng gobyerno. Bago ko ituloy ang kwento kung paano ako nauwi sa kalsada at kung paano ko muling nabawi ang aking dangal, maaari bang malaman ko kung saang lungsod o probinsya kayo ngayon nakikinig? Pakisulat po ang inyong sagot sa comments dahil nais ko po kayong batiin at pasalamatan sa inyong pagtangkilik sa aking kwento. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng aking lumang sasakyan. Basang-basa ang kalsada at ramdam ko ang lamig na dumaos-dos sa aking likuran. Ang batang pulis ay bumalik sa loob ng kanyang patrol car. Bit-bit ang aking lisensya. Nakita ko siya sa loob. Maliwanag ang mukha dahil sa ilaw ng kanyang computer screen. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ng aking Toyota Vios. Sa mga sandaling iyon, ang daming tumatakbo sa isip ko, natatakot ako, kinakabahan ako. Naktatanong ako sa aking sarili. Ricardo, may nagawa ka bang masama? May nakalimutan ka bang bayaran? Pero alam ko sa puso ko, wala akong kahit anong atraso sa batas. Ang tanging kasalanan ko lang siguro ay ang maging mahirap at mawalan ngang matitirhan. Lumipas ang 5 minuto. Pagkatapos ay 10. Parang tumitigil ang oras kapag ikaw ay naghihintay sa gitna ng dilim. Napansin ko na parang naging balisa ang pulis sa loob ng kanyang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang radyo. Nakita ko ang kanyang malabi na mabilis na gumagalaw. Tila may kinakausap siya, isang tao na mas mataas ang katungkulan. Iniisip ko nun, bakit kailangang tumawag sa radyo para lang sa isang simpleng pagsusuring lisensya? Hindi naman ako mabilis magpatakbo, hindi naman ako nakabangga. Nakaparadalang ako rito dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Biglang bumukas ang pintong patrol car. Lumabas ang batang pulis, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Hindi na siya ang matapang at supladong pulis na kumatok sa bintana ko kanina. Ngayon, ang kanyang mata ay puno ng pagtataka at tila may halong takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi niya hinawakan ang kanyang baril. Sa halip, pinanatili niya ang distansya at nagsalita sa isang boses na mas mahinahon. Sabi niya sa akin, "Sir, mawalang galang na po. Huwag po kayong aalis diyan. Manatili lang po kayo sa tabi ng inyong sasakyan." Tinanong ko siya kung may problema ba. Sinabi ko na wala akong ginagawang masama at kailangan ko lang ng matutulugan. Pero ang sagot niya ay mas lalong nagpaba sa akin. Sabi niya, "Hindi ko po may paliwanag, sir. Pero ang utos po sa amin ay huwag kayong paalisin. Paparating na po ang aking nasa itas. Ang aming regional director ay papunta na rito." Regional director? Bakit kailangang pumunta rito ngang isang mataas na opisyal ngang pulisya para sa isang taong natutulok lang sa parking lot? Pakiramdam ko ay lalong bumigat ang hangin sa paligid. Hindi naktagal. Narinig ko ang tunog ng sirena mula sa malayo. Hindi lang isa, hindi lang 2, 3 sasakyang ng pulis ang mabilis na huminto sa harap ko. Ang mailaw, nilang asul at pula ay nakmistulang pista sa madilim na parking lot na iyon. Isang itim na SUV ang uminto mismo sa tapat ko. Bumaba ang isang lalaki na may katandaan na, maputi na ang kanyang buho at ang kanyang uniforme ay puno ng medalya. Siya si Darita Francisco, isang koronel. Naglakat siya palapit sa akin. Ang batang pulis ay agad na sumaludo sa kanya. Nagbulungan silang dalawa habang nakatingin sa akin.
Nakita ko na ipinakita ng batang pulis ang screen ng kanyang laptop sa koronel. Sa gitnang dilim, nakita ko ang mukhang koronel na nagbago ang ekspresyon. Ang kanyang nga mata ay nanlaki, ang kanyang nga kamay. Ang kanyang makamay na sanay humawa ngang sandata ay biglang nanginig. Tumingin siya sa akin. Hindi bilang isang suspek, hindi bilang isang palaboy. Tumingin siya sa akin na tila nakakita siyang isang taong matagal na nilang hinahanap, isang taong napakahalaga. Lumalapit siya sa akin ng dahan-dahan. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Nang makarating siya sa harap ko, tinanggal niya ang kanyang sombrero. Isang tanda ng matinding paggalang dito sa ating kultura. Nagsalita siya, "Kayo po ba si Ricardo Arthur Santos?" Ang giboses niya ay gumarawgaw. Tumango ako, "Opo, ako nga po." "Anak po ba kayo ni Elizabeth Soriano?" Tanong niya ulit. Naktaka ako, bakit niya kilala ang aking ina? Ang aking ina na matagal nang pumanaw. Ang aking ina na isang simpleng may bahay lamang sa probinsya. "Opo," sagot ko. "Siya po ang aking ina." "Pero bakit niyo po tinatanong? May nangyari po ba?" Huminga ng malalim ang koronel. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang matauhan, at pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Sabi niya, "Sir, mayroon pong isang utos sa aming system. Isang utos na nakapending simula pa noong taong 1991. Taong 1991. Inulit niya ang taon. 1991. 12 taong gulang pa lamang ako nun. Ano ang kinalaman ko sa isang utos mula sa taon na iyon? Sabi ngang koronel. Ang utos na ito ay galing sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Sabi sa system, kapag natakpuan ang pangalang Ricardo Arthur Santos, kailangang itigil ang lahat ng operasyon at bigyan kayo ng pinakamataas na seguridad. Hindi ako makapaniwala. Ako, bibigyan ng seguridad? Ako na 6 na buwan ng tinalikuran ng mundo. Ako na ninakawan ng lahat ng ari-arian ng sarili kong asawa at ng kanyang tusong abogado, ang dating manager na si Ricardo Santos, na ngayon ay wala ng kahit isang sentimo sa bangko, ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong kapulisan. Ang koronel ay tumawag muli sa kanyang telepono. Narinig ko siyang nagsasalita ng pabulong pero may autoridad. "Nandito siya." "Opo, sigurado ako." "Ang nanay niya ay si Soriano." "Opo, nakahanda na kami." Pagkatapos ang tawag, humarap siya sa akin. Ang kanyang panginginig ay hindi pa rin nawawala. "Sir Ricardo," sabi niya, "may matao pong darating mula sa Manila. Mga taong matagal na kayong binabantayan mula sa malayo. Sa ngayon, mari po ba naming kayong dalhin sa isang ligtas na lugar? Hindi po kayo ligtas dito sa parking lot." Nanginginig din ako. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kalituhan. Sino ba talaga ako? Sino ba talaga ang aking pamilya? Bakit ang aking lisensya ay nakdulot ng ganitong kaguluhan sa mga pulis? Inisip ko ang aking ina, si Elizabeth Soriano. Naalala ko ang kanyang ngiti, naalala ko ang kanyang turo tungkol sa pagpapakumbaba. Pero may mga bagay pala siyang hindi naikwento sa akin, may mga lihim pala siyang dinala hanggang sa kanyang huling hininga. Habang pinapanut ko ang mga pulis na nakakagulo sa paligid ng aking lumang sasakyan, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na muling babalik sa dati. Ang Ricardo na natutulog sa kotsa ay maglalaho na. At ang totoong Ricardo, ang Ricardo na may dalang bilyong halagang ang kasaysayan, ay magsisimula ng lumitaw. Lumingon ako sa aking Toyota Vios, ang tanging bagay na natira sa akin. Naisip ko si Victor, ang abogado ngang asawa ko. Naisip ko ang kanyang tawa nang sabihin niyang mamamatay akong palaboy sa kalsada. Gusto ko sanang sabihin sa kanya sa mga sandaling iyon, "Victor, nakamali ka, hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, hindi mo alam kung anong pangalan ang sinubukan mong sirain, dahil ang pangalang Ricardo Arthur Santos ay hindi lang basta pangalan ng isang biktima. Ito ay pangalan ng isang taong may nakalaang tadhana. Isang tadhanang nagsimula pa noong taong 1991. At ngayon, sa gitna ng ulan at dilim, ang tadhanang iyon ay gising na." Sumakay ako sa sasakyan ng koronel. Habang umaandar kami palayo sa parking lot,
Nakita ko ang batang pulis na nakatingin pa rin sa akin. Hanggang ngayon, bakas pa rin sa kanyang mukha ang gulat. Alam ko, sa gabing ito, marami pang malalaking revelasyon ang darating at handa na akong harapin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kabigat, kahit gaano pa ito kayaman, nakaupo ako sa loop ng sasakyan ni Darita Francisco. Ramdam ko ang malambot na upuan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan mula nang itaboy ako sa sarili kong tahanan. Sa labas, ang mailaw ng patrol car ay patuloy na naglalaro sa dilim, ngunit sa lupngang sasakyang ito, ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na nakabalot sa akin. Tumingin sa akin ang Darta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakilala, isang uring tingin na hindi ko maintindihan. Hindi ito tingin ng isang pulis sa isang biktima. Ito ay tingin ng isang tao sa isang nakatagong kayamanan na ngayon lamang muling nasilayan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Si Ricardo, simula niya, ang boses niya ay mahinahon, parang isang kaibigan. Kailangan ko pong magtanong tungkol sa inyong pamilya, isang mahalagang tanong, at kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Tumango ako. Wala na akong dahilan para magsinungaling. Ano po iyon, Daita? Huminga siya ng malalim bago nagtanong. Ano po ang apelyido ng inyong ina nung siya ay dalaga pa? Ano po ang kanyang tunay na pangalan bago siya ikinasal? Ang tanong na iyon ay tila ba isang kuryenteng gumising sa aking pagkatao. Bakit kailangang malaman ang tungkol sa aking nanay? Ang aking nanay na matagal nang pumanaw, Elizabeth Soriano, ang sagot ko. Ang pangalan niya ay Elizabeth Soriano. Inulit ko ang pangalang iyon sa aking isipan. Elizabeth Soriano, isang simpleng babae na nagpalaki sa akin sa hirap at ginhawa. Naalala ko ang kanyang nga kamay, ang makamay na laging may haplos ng pagmamahal. Ang makakamay na nakturo sa kanamahing matapat, kahit na ang mundo ay malupit. Nang marinig ng Darita ang pangalang Soriano, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loop ng sasakyang iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Nakita ko ang panginginig ng kanyang daliri habang pinipindot ang numero. Hindi ito ang panginginig nege isang taong matanda. Ito ay panginginig dahil sa tindi nege emosyon. May tinawagan siya. Isang tao na tila ba kanina pa naghihintay sa kanyang tawag. Nandito siya, ang sabing Daita sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Opo, nakumpirma ko na. Ang nanay niya ay si Elizabeth Soriano. Ang petsang kanyang kapanganakan ay Agosto 14. 1970. Tumahimik ang Daita habang nakikinig sa kabilang linya. Pinapanot ko ang kanyang mukha mula sa pagiging seryoso. Dahan-dahang lumabas ang isang ekspresyon na hindi ko kailanman malilimutan. Isang halong ng gulat, respeto, at tila ba isang malaking ginhawa. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Si Ricardo, sabi niya, alam niyo ba na simula pa noong taong 1991, mayroon ng isang espesyal na babala o flex sa aming system para sa inyong pangalan? 1991. Ang taon na iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa usapan. Noong taon na iyon, ako ay 12 taong gulang pa lamang. Isang batang naglalaro sa kalsada, walang kamuwang-muwang sa mundo. Hindi ko po maintindihan. Ang sabi ko sa kanya, bakit may babala sa pangalan ko? Hindi naman ako kriminal. Wala akong kahit anong masamang record. Ngumiti ng bahagya ang Daita. Hindi po ito babala para sa isang kriminal, sir. Ito ay isang federal flag. Isang utos na protektahan kayo sa oras na lumitaw ang inyong pangalan sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Ang flag na ito ay nakakabit sa inyong Social Security at sa inyong lisensya. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Sinabi niya na noong taong 1971, may isang malaking lihim na itinago ang aking pamilya. Isang lihim na kahit ang aking nanay ay hindi sinabi sa akin ng direkta. Isang lihim na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang inyong nanay na si Elizabeth Soriano ay hindi lang basta isang simpleng may bahay, ang sabi ngang Darta.
Siya ang kapatid ngang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ng ating bansa. Isang tao na gumawa ng mga kagamitang pandikma para sa gobyerno. Isang tao na ang yaman ay hindi kayang ubusin ng 10 henerasyon. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Ang aking nanay, mayaman, pero bakit kami namuhay ng payak? Bakit siya nagtatrabaho ng husto para lang mapag-aral ako? Naalala ko nung bata pa ako. May mga gabi na nakikita ko si nanay na nakatingin sa isang lumang litrato. Isang litrato ng isang lalaking naka-uniforme. Tila ba isang matagumpay na negosyante. Kapag tinatanong ko siya kung sino iyon, lagi lang niyang sinasabi. Wala iyon, anak. Isang lumang alaala lang. Iyon na pala ang aking tito. Ang kapatid ni nanay na si Alejandro Soriano, isang bilyonaryo na pumanaw ng maaga at iniwan ang lahat ng kanyang yaman sa isang trust fund para sa akin. Si Ricardo, ang duktong ng darita, ang inyong pangalan ay itinago para sa inyong kaligtasan. Ang Flexa system ay nakatakdang magbukas lamang kapag kayo ay sumapit na sa edad na 45 at ngayong taon. Kayo ay 45 na. Bigla kong naisip ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa kamay ng asawa ko at ni Victor. Ang kanilang pang-api, ang kanilang pagtawa habang kinukuha ang lahat sa akin, ang aking bahay, ang aking pera, ang aking dangal. Lahat ng iyon ay parang naging abo sa harap ng katotohanan ito. Habang iniisip nila na winasak nila ang buhay ko, ang totoo pala ay papunta na ako sa isang kayamanan na hindi nila kailanman mapapantayan. Naghahanap na po sa inyo ang maabogadong trust fund, ang sabing darita. Daan-daang bilyong piso ang naghihintay sa inyo, sir. Ang tanging kailangan lang namin ay mahanap kayo. At dahil sa isang simpleng pagsusuringang lisensya dito sa gitnang parking lot, natakpuan na namin kayo. Naramdaman ko ang pag-init na aking mga mata. Hindi ito luhang lungkot. Ito ay luhang pasasalamat. Pasasalamat sa aking nanay na kahit pumanaw na ay nagawa pa rin akong protektahan. Nagawa pa rin niyang ihanda ang aking kinabukasan. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nangini ang makamay ng darita dahil ang taong kaharap niya. Ang taong akala ng lahat ay wala ng halaga ay ang siyang magmamana ng isang imperyo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitigil. At sa malayong silangan, nakikita ko na ang unang sinak ng araw. Ang dilim ngang aking buhay ay tapos na. Ang mahabang gabing paghihirap ay magtatapos na rin sa wakas. Saan po tayo pupunta ngayon? Darita, ang tanong ko. Ang boses ko ay matatag na. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Dadalhin po namin kayo sa isang ligtas na hotel sa Manila. Sir, ang sagot niya ng may paggalang. Doon po kayo hihintayin ng taong magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Mula sa sandaling ito, hindi na kayo muling matutulok sa loop ng isang lumang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, pilit kong inaalala ang bawat detalyeng mukha ni nanay. Salamat nanay. Ang pabulong kong sabi, salamat sa pagmamahal, salamat sa proteksyon. Alam ko, sa mga sandaling ito, ang katarungan ay nagsisimula pa lamang. At ang mga taong nag-akalang sila ang panalo ay magugulat sa kanilang masasaksihan sapagkat ang Ricardo na inapi nila ay wala na. Ang Ricardo na anak ni Elizabeth Soriano, ang tunay na tagapagmana, ay narito na. Habang nakaupo ako sa loop ng sasakyang ng nga pulis, hindi ko mapigilang lumingon sa nakaraan. Sabi nga nila, ang lahat daw ng trahedya ay nagsisimula sa isang masayang kwento ng pag-ibig. At ang kwento namin ni Liza ay tila isang pangarap noong una. Nakakilala kami ni Liza noong taong 2015 sa isang pagtitipon ng kaibigan sa Makati. Noong una ko siyang nakita, ang akala ko ay nakatakpo na akong isang anghel. Hindi siya yung uringang babae na agaw pansin dahil sa sobrang kolorete sa mukha. Sa halip, ang ganda niya ay simple. Isang ganda na nagpaparamdam sa iyo na gusto mo siyang makasama hanggang sa pagtanda. Iyong mga ngiti niya, iyong mga tawa niya. Tila ba iyon ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko.
Pagkatapos ang 2 taon na panliligaw at pagsasama, ikinasal kami noong taong 2017. Isang simpleng kasal sa isang lumang simbahan sa Batangas. Doon, sa harap ng Diyos at ng aming mapamilya, nangako kami na magsasama sa hirap at ginhawa. Akala ko noon, sapat na ang katapatan. Akala ko, sapat na ang pagmamahal. Sa loob na 4 na taon, naging mayos ang lahat. Nagtatrabaho ako noon bilang isang senior manager sa isang malaking kumpanya na logistics support area. Maganda ang kinikita ko. Umaabot ng halos 1,800,000 piso bawat taon. Mayroon kaming iPhone. Mayroon kaming nga plano para sa hinaharap. Si Liza naman ay nagtatrabaho bilang office manager sa isang sikat na law firm sa Makati. Ang opisina, NG, tanyag, na abogado na si Victor Villanueva. Minsan, ako pa ang nakahatid sa kanya sa opisina kapag nasisira ang kanyang sasakyan. Ipinagbubukas ko siyang pinto. Hinahalikan ko siya sa bago siya pumasok. Para akong isang binata na balih sa kanyang asawa, ipinagmamalaki ko siya sa lahat. Sinasabi ko sa aking mga kaibigan na napakaswerte ko dahil nakahanap akong isang babaeng mapagmahal at tapat. Ngunit, ang lahat ng iyon ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang masakit na palabas. Nagsimula ang lahat sa maliliit na pagbabago. Magabing kailangang mag-overtime ni Liza sa opisina, magabagong damit na hindi ko alam kung saan galing, magamamahaling pabango, at ang pinakamasakit, ang paraan ng pahawak niya sa kanyang cellphone. Lagi niyang inilalayo ang screen sa akin kapag may dumarating na mensahe. Kapag tinatanong ko siya, ang laging sagot niya ay tungkol daw iyon sa trabaho. At dahil mahal ko siya, nagtiwala ako. Hindi ko malilimutan ang gabi ng Marso, taong 2024. Balak ko siyang surpresahin ng isang espesyal na hapunan. Nagluto ako ng kanyang paboritong beef caldereta. Bumili akong bulaklak. Gusto kong ipagdiwang ang aming anibersaryo ng kaming 2 lang. Nasa banyo si Liza noon at naliligo. Naiwan niyang nakabukas ang kanyang laptop sa lamesa sa kusina. Gagamitin ko sana ito para mahanap ng isang kanta na patutugtugin namin habang kumakain. Pero pagupo ko. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang inbox ang kanyang email ay nakabukas at ang mga nabasa ko ay tila ba mga saksak sa aking puso. Daan-daang mensahe mula kay Victor Villanueva. Ang kanyang sep, ang kanyang amo. Ang salitang nabasa ko ay hindi para sa trabaho, sabi sa isang email. Hindi ako makatigil sa pag-isip sa nangyari sa atin kagabi. Sabi naman sa isa pa, kailan mo ba siya iwan? Hindi ka na aharapat sa isang lalaking tulad niya. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang sagot ni Liza. Sabi niya kay Victor, konting tiis na lang, mahal ko. Inaayos ko na ang lahat para makuha natin ang dapat na sa atin. 2 taon. 2 taon na pala nila akong niloloko. 2 taon na pala akong pinakmumukhang tanga sa sarili kong tahanan. Habang ako ay nagtatrabaho ng husto para sa aming kinabukasan, ang asawa ko ay nasa bisik ng ibang lalaki. Nang lumabas si Liza sa banyo, hinarap ko siya. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng laptop. Nanginginig ang buong katawan ko. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa tinding ngalit at sakit. Liza, ano ito? Ang tanong ko. Ang boses ko ay basag na basag. Ano ang ibig sabihin nito? Inasahan ko na iiyak siya. Inasahan ko na hihingi siyang tawad. Pero mali ako. Ang babaeng nakatayo sa harap ko ay hindi na ang Liza na pinakasalan ko. Ang kanyang nga mata ay malamig. Wala siyang kahit anong bakas ng pagsisisi. Umupo siya sa silya at tumingin sa aking nang diretso. Sabi niya, gusto ko na NG annulment. Ricardo, matagal na kaming nag-usap ni Victor. Siya ang mahiging abogado ko. Mas mabuti pang humanap ka na rin ng sarili mong abogado. Annulment? Ang ulit ko. Hindi ako makapaniwala. Liza, niloko mo ako. Siya ang sumira sa pamilya natin. At ngayon, siya pa ang kakatawan sa iyo sa korte. Tumawa siya ng bahagya. Isang tawa na puno ng pang-uuyam. Huwag kang makmalinis, Ricardo. Lagi ka nalang pagod.
lagi ka na lang nasa trabaho, wala ka nang ibang inisip kundi ang logistics. Si Victor, nakikita niya ako, pinapahalagahan niya ako. Hindi tulad mo, ang bawat salita niya ay parang lason. Sinumbatan niya ako na parang ako pa ang may kasalanan. Sinabi niya na binigyan ko lang daw siya nga isang komportableng kulungan. At doon ko nalaman ang mas masamang balita. Sabi ni Liza, plano nilang kunin ang lahat, ang aming bahay, ang aking maipon, pati na ang aking retirement fund. Sabi niya, dahil sa impluensya ni Victor sa korte, sisiguraduhin nila na wala akong matatanggap kahit isang kusing. Kontento ka na sana sa kung anong meron tayo. Ang sabi ko sa kanya, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang lahat na ibinigay mo ay hindi sapat. Ang sagot niya habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Si Victor ang magbibigay sa akin ng buhay na karapat-dapat sa akin. Isang buhay na punong-puno ng karangyaan. Hinding-hindi ko malilimutan ang pakiramdam gabing iyon. Ang pakiramdam na ang buong mundo mo ay gumuho sa isang saglit. Ang taong pinagkatiwalaan mong iyong buhay ay siya palang kukuhang iyong buhay. Simula noong gabing iyon, nagsimula ang impyerno sa korte. Ginamit ni Victor Villanueva ang bawat maduming taktika na alam niya. Binayaran nila ang masaksi. Ginamit nila ang mapekeng dokumento. Pinagmukha nilang ako ang pabayang asawa. Pinagmukha nilang ako ang may kasalanan sa lahat. Sa bawat hearing, nakikita ko silang dalawa, magkatabi, nagbubulungan, nagtatawanan. Tila ba ang pagkawasak ng buhay ko ay isang malaking katuwaan para sa kanila. Doon ko natutunan na ang batas ay hindi laging para sa katarungan. Minsan, ang batas ay para sa mga taong may pera at koneksyon. At sa mga sandaling iyon, wala akong dalawang bagay na iyon. Nawala ang bahay ko. Nawala ang trabaho ko dahil sa mga maling balita na ipinakalat nila. Nawala ang lahat ng pinahirapan ko sa loob ng 20 taon. Naiwan ako sa kalsada. Bit-bit ang aking malumang damit sa loob ng aking sasakyan. At ang tanging kasama ko ay ang sakit ng pagkataon at ang pait ng pagtataksil. Habang inaalala ko ito ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, mga lolo at lola, na ang sakit ng puso ay mas mahirap gamutin kaysa sa kahit anong sakit ng katawan. Ang sugat na iniwan ni Liza at Victor ay malalim, napakalalim. Pero sa gitna ng kadiliman na iyon, may isang bagay na hindi nila nakuha. Hindi nila nakuha ang aking dangal. Hindi nila nakuha ang aking pagkatao. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang lalaking hinubaran nilang lahat ay may bitbit na lihim na mas malaki pa sa kanilang kasamaan. Habang umaandar ang sasakyan ng mapulis patungo sa aking bagong buhay, ibinulong ko sa aking sarili. Tapos na ang paghahari niyo, Liza. Tapos na ang panloloko mo, Victor. Dahil ang katarungang ipinakait niyo sa akin, ay kukunin ko na sa pagkakataong ito. Ang pagtataksil niyo ang naging mitsa ng inyong pagbagsak. At sa lalong madaling panahon, mararamdaman niyo ang hapdingang bawat luhang ibinuhos ko. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog at ang katotohanan. Ang katotohanan ay laging lumalabas, gaano mo man ito pilitin na ibaon sa limot. Sa edad kong ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng klaseng pait sa mundo. Akala ko, sapat na ang mauban sa aking buhok at ang mga kalyo sa aking kamay para sabihing handa na ako sa anumang unos. Pero mali pala ako. Ang araw na iyon, sa loob ng malamig na silit ng korte, ay ang araw na tuluyan nilang dinurok ang aking pagkatao. Ang hangin sa loob ng gusaling iyon ay tila may dalang bigat na hindi mo may paliwanag. Alam niyo, iyong pakiramdam na parang kinakapos ka ngang hininga kahit maluwag naman ang paligid? Ganun ang naramdaman ko habang nakaupo sa matigas na silya ng Regional Trial Court. Sa harap ko, nakita ko si Victor Villanueva. Nakasuot siya ng mamahaling barong, mukhang kagalang-galang. Pero sa loob ko, alam kong ang kaniyang kaluluwa ay kasing itim ng uling. Hindi lang asawa ko ang kinuha niya. Hindi lang ang pamilya ko ang winasak niya. Noong araw na iyon, ang layunin niya ay hubaran akong lahat. Lahat ng pinahirapan ko sa loob ng 40 taon. Naalala ko pa ang boses ng abogado ni Victor, napakabilis magsalita, masyadong matalinhaga, gumagamit nga salitang Ingles na tila ba sinadya para malito ang isang matandang tulad ko.
Sabi niya, ang lahat ngang ari-arian ko, ang bahay namin sa probinsya, ang maliit na lupang sinasaka ko, at kahit ang aking manaipon sa bangko, lahat daw iyon ay hindi sa akin. Sinabi nilang may mga dokumento akong nilakdan. Mga papel na nagpapatunay na isinuko ko na ang lahat. Napatingin ako sa aking makamay. Nanginginig ang ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, kasalanan iyan, kasinungalingan iyan. Pero ang boses ko ay tila nalunot sa ingay nga kanilang mga kasinungalingan. Pinanut ko si Victor. Nakangisi siya ng bahagya. Isang ngisi na puno ngang pangungutya, jajamurama parang sinasabi niya sa akin na sa mundong ito, ang hustisya ay para lamang sa mga may pera. At ako ay isang matandang wala ng silbi sa kaniyang paningin. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang tunay na patalim na sumaksak sa puso ko ay ang makita si Elena, ang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar, ang babaeng kasama kong nangarap noong wala pa kaming kahit na ano. Nakaupo siya sa tabi ni Victor. Hindi siya tumitingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Wala akong nakitang kahit na katiting na pagsisisi o awa sa kaniyang mukha. Naalala ko, may isang sandali na naktama ang aming nga mata. Akala ko, makikita ko ang Elena na minahal ko. Pero wala. Ang nakita ko lang ay isang taong hindi ko nakilala. Parang naging estranghero siya sa isang kurap lang ng mata. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ni Victor. Doon, sa harap ng hukom, ipinakita nila sa akin na wala na akong puwang sa mundong dati ay sa akin. Nagsalita ang hukom. Ang bawat salita niya ay parang martilyo na bumabaon sa aking dibdib. Sinabi niya na dahil sa maebidensyang ipinakita, mapekeng ebidensya na binayaran ni Victor, ang aming bahay ay kailangang lisanin sa loob ng 30 araw, 5 milyong piso. Iyon ang halaga na lahat na aking naipon sa SSS, sa mga raket ko noong kabataan ko at ang prang itinabi ko sana para sa aking pagtanda. Lahat iyon, ililipat sa pangalan ni Victor Villanueva bilang kabayaran sama kung ano-anong kasong isinampa nila laban sa akin. 5 milyong piso. Para sa iba, baka maliit lang iyon. Pero para sa akin, iyon ang dugo at pawis ko. Iyon ang magabing hindi ako natulog para lang may raos ang pamilya ko. Iyon ang mga pagkataong tiniis ko ang gutom para lang may pakain sa kanila. At ngayon, sa isang lakda lang ng pluma, nawala ang lahat. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mamata. Pero pinigilan ko, hindi ako iyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay kay Victor ang kasiyahang makita akong hantong sa ganoong kalagayan. Matapos ang pagdinig. Abang lumalabas kami ni korte, lumapit sa akin si Victor. Bumulong siya. Ang sabi niya, Ricardo, matanda ka na. Hindi mo na kailangan ng maga ito. Hayaan mo nang ang mga may kakayahan ang humawak ng yaman. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong bawiin ang lahat, pero ano ang laban ng isang matandang tulad ko sa isang dambuhalang tulad niya? Ang tanging nagawa ko lang ay tumingin sa malayo, ang bahay namin. Ang bahay na binuo namin mula sa mga pangarap. Doon lumaki ang nga alaala. Doon namin ipinagdiwang ang bawat Pasko. Doon ko binuo ang bawat sulok na may pagmamahal. Ngayon, iba na ang magmamay-ari. Iba na ang tatahan sa loob nito. Habang naglalakad ako palayo sa korte, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang sapatos ko ay tila gawa sa tingga. Ang langit ay tila nakbabadiang umulan, parang nakikiramay sa aking nararamdaman. Naisip ko, paano na ako? Saan ako pupunta? Sa edad na ito, saan ako magsisimula? Wala na akong bahay, wala na akong pera, at higit sa lahat, wala na akong dangal na natitira sa paningin ng ibang tao dahil sa mga paninirang ginawa nila sa akin. Tinakpan nila ang katotohanan ng kanilang mapera at kapangyarihan. Binili nila ang masaksi, niluto nila ang mga dokumento. Ang batas na dapat ay naktatanggol sa mga api ay naging instrumento para ako ay tuluyang ibawon sa lupa. Ito ang masakit na katotohanan. Sa mundong ito, kung minsan, ang masama ang nagtatagumpay, ang tuso ang nakakakuha ng korona, at ang tapat
Ang tapat ay naiwan sa gilid, nag-iisa at walang kalaban-laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng sakit at pagkawala, may isang bagay silang hindi nakuha. Hindi nila nakuha ang aking alaala. Hindi nila nakuha ang katotohanang alam ng Diyos. Maaring nakuha nila ang aking bahay, ang aking pera at ang aking asawa, pero hindi nila makukuha ang aking kaluluwa. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Pero alam ko ang isang bagay, ang laban na ito ay hindi patapos. Maaring nanalo sila ngayon sa korteng tao, pero naniniwala ako. Naniniwala pa rin ako na may mas mataas na korte na hindi nababayaran ng kahit ilang milyong piso. Hahayaan ko muna silang magdiwang. Hahayaan ko muna silang maniwala na sila ay nagtagumpay. Pero darating ang araw, ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat pata ng luhang idinulot nila sa akin, ay sisingilin ng tadhana. Sa ngayon, titiisin ko muna ang lamig. Titiisin ko muna ang gutom. Dahil ang isang matandang tulad ko, kahit nasugatan, ay hindi patuluyang sumusuko. Ang hustisya ay maaring mabagal, pero hindi ito natutulog. At sa bawat hakbang ko palayo sa korte na iyon, baon ko ang galit na magsisilbing lakas ko para mabuhay pang isa pang araw. Isang araw na puno ng pag-asa na darating din ang paniningil, darating din ang katarungan. Dahil sa huli, ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging lilitaw at lilitaw. At si Victor Villanueva, malalaman niya na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo. Lalo na ang buhay ng isang taong wala ng takot na mawala ang lahat. Paglabas kong silit ng korte, tila ba huminto ang mundo. Ang init ng sikat ng araw sa labas ng gusali ay hindi nagbigay ng liwanag, kundi hapdi. Hapdi sa aking balat, at mas matinding hapdi sa aking kaloban. Hawak ko ang aking lumang bag, ang tanging gamit na natira sa akin. Sa loob niyon, nandun ang ilang pirasong damit at ang aking mga gamot sa high blood. Iyon na lang ang itinira nila sa akin pagkatapos ng ilang dekadang pagtatrabaho. Narinig ko ang tawanan sa likuran ko. Isang tawang pamilyar pero tila galing sa isang halimaw. Noon, ang tawa ni Liza ay parang musika sa aking pandinig. Pero ngayon, ang tawang iyon ay parang hiwang kutsilyo. Kasama niya si Victor. Nakaakbay si Victor sa kanya, suwat ang isang ngiting tila nanalo sa loto. Sa bagay, nanalo nga naman siya, nakuha niya ang asawa ko at nakuha niya rin ang lahat ng pinahirapan ko. Huminto sila sa harap ko. Ang bangongang kanilang pabango ay humahalimuya, isang amoy na sumasagisag sa yaman na kinuha nila mula sa akin. Tiningnan ako ni Victor mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, tumingin siya kay Liza at muling tumawa ng malakas. Sabi ni Victor sa akin, tingnan ko raw ang sarili ko. Sabi niya, mukha na raw akong basahan na itinapon sa kalsada. Tinawag niya akong talunan, isang matandang walang silbi, at doon niya binitawan ang masalitang hindi ko malilimutan. Isang sumpa na tila itinatatak niya sa aking noo. Sinabi niya, Ricardo, sa kalsada ka rin mamamatay. Sinabi niya na sa kakaunting barya na natira sa bulsa ko, hindi ako tatagal ng isang buwan. Mamamatay raw akong dilat ang mata sa gutom na walang ibang kasama kundi ang mga langaw sa gilid ng kalsada. Iyon ang kaniyang hula, iyon ang kaniyang sumpa. Mamamatay raw akong nag-iisa sa gitna ng lansangan. Tiningnan ko si Liza. Umasa ako na kahit kaunti, makakita ako ngawa. Kahit isang kusing na malasakit man lang para sa lalaking naging asawa niyang maraming taon. Pero wala, tumalikod siya. Sumama siya sa paglakad ni Victor patungo sa kanilang mamahaling sasakyan. Iniwan nila akong nakatayo doon, mag-isa, sa ilalim ng tirik na araw. Wala akong nagawa kundi ang humakbang, isang hakbang, dalawang hakbang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang bahay na itinayo ko, ang bahay kung saan bawat pako at semento ay pinag-ipunan ko, hindi ko na pwedeng balikan. May bagong susi na ang pinto niyon. May bagong panjinon na ang lupang iyon. Pumunta ako sa aking lumang sasakyan, isang lumang Toyota na kupas na ang kulay,
Ito na lang ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil sa kalumaan nito. Pumasok ako sa loop. Ang init sa loop ng kotse ay nakakasufokate. Pero wala akong pakialam. Ipinatong ko ang aking ulo sa manibela at doon. Doon ko hinayaan ang aking maluha na dumaloy. Umiyak ako hindi dahil sa nawalang pera. Umiyak ako dahil sa kawalan ng katarungan. Paano naging ganito ang mundo? Bakit ang mataong naging tapat ay sila pang naiwang luhaan? Nang dumating ang gabi, doon ko naramdaman ang tunay na lamig ng buhay. Ipinar ko ang kotse sa isang madilim na sulok ng parking lot, malayo sa mga gwardiya na baka paalisin ako. Doon ako natulog. Sa loob ngang masikip na sasakyan. Ang upuan na dati ay komportable, ngayon ay tila bagawa sa bato, masakit sa likod, masakit sa balakang, pero mas masakit sa puso. Nagising ako sa tunog na mga sasakyang dumadaan. Gutom na gutom ako. Binuksan ko ang aking pitaka. Ilang daang piso na lang ang natitira. 500 piso. Iyan na lang ang halaga na buhay ko sa ngayon. 500 piso para sa pagkain, para sa gasolina, at para sa bukas na hindi ko alam kung darating pa. Naglakad-lakad ako hanggang sa makita ko ang isang mahabang pilasa tapat ng isang simbahan. Mga tao silang katulad ko, mga taong nakayuko, may dalang mga plastik na lalagyan. Nagbibigay pala silang libreng lugaw at tinapay. Noon ako ang nagbibigay ng donasyon sa mga ganitong feeding program. Noon ako ang tumutulong sa mga nangangailangan. Ngayon ako na ang nakapila. Ako na ang naghihintay ng limos. Nang makuha ko ang aking mangkok ng lugaw, umupo ako sa isang tabi. Ang init ng lugaw ay gumapang sa aking lalamunan, pero ang lasa nito ay mapait, hindi dahil sa luto, kundi dahil sa kahihiyan. Bawat subo ko ay parang paalala ni Victor, na ako ay isang pulubi na ako ay wala ng dignidad. Naisip ko ang sinabi ni Victor, mamamatay sa kalsada, mamamatay sa gutom, paulit-ulit iyon sa isip ko. Parang sirang plaka na hindi humihinto, mamatay sa kalsada. 3 salita na tila naging anino ko na. Tiningnan ko ang mataong kasabay kong kumakain. May mga bata, may mga kapwa ko matanda na ang mabalat ay kulubot na rin. Sa kanilang mamata, nakita ko ang aking sarili. Nakita ko ang isang katotohanan na pilit kong iniiwasan. Nasa mundong ito, isang iglap lang, pwedeng mawala ang lahat. Pero habang iniinom ko ang huling patak ng lugaw, may isang bagay na nakbago sa loob ko. Isang maliit na apoy ang nagsimulang mag-alap sa gitna ng aking kalungkutan. Hindi ako mamamatay sa kalsada. Hindi ko ibibigay kay Victor ang kasiyahang makita ang kaniyang sumpa na makatoto. Maaring kinuha niyo ang bahay ko, ang pera ko, at ang asawa ko. Pero hindi niyo makukuha ang aking determinasyon. Ang 500 piso sa bulsa ko ay kailangang makasya. Ang lumang sasakyan ko ay magiging kuta ko at ang bawat libreng pagkain na matatanggap ko ay ituturing kong biyaya para lumakas ang aking katawan gabi-gabi. Bago ako pumikit sa loob ng aking kotse, tinitignan ko ang langit. Ang mga bituin ay nandun pa rin kahit na madilim ang paligid. Ang Diyos ay nandun pa rin kahit na tila tinalikuran na ako ng mundo. Sinasabi ko sa aking sarili, Ricardo, huminga ka lang. Isang araw sa bawat pagkakataon. Huwag kang susuko. Huwag mong hahayaan na ang huling kabanatang buhay mo ay isulat ng isang taong tulad ni Victor. Mahirap. Napakahirap mabuhay ng walang kasiguraduhan. Iyong hindi mo alam kung saan ka kukuha ang susunod na kakainin. Iyong kailangan mong magtiis sa amoy ng usok at ingay ng lansangan. Pero sa bawat hirap, lalong tumitibay ang aking loob. Sabi nila, ang pinakamadilim na bahaging gabi ay bago ang pag-umpisa ng umaga. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako na ang bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging binhi ng isang bagong simula. Maaring sa tingin ng marami, ako ay isang matandang kaawa-awa, isang pulubi na natutulok sa kotse, isang taong biktima ng kawalan ng katarungan. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang totoo. Ako ay isang mandirigma, at ang laban na ito, hindi ito matatapos sa isang sumpa ni Victor Villanueva.
Maghihintay ako. Magtitiyaga ako. At balang araw, ang lansangan na sinabi nilang magiging libingan ko, ang siya ring magiging saksi sa aking muling pagbangon. Dahil ang isang Pilipino, gaano man bugbugin ng tadhana, ay marunong lumaban. Gaano man itumbang bagyo, ay marunong tumayo. At ako si Richardo, at hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Gabi na nun, malalim na ang gabi. Nakaupo ako sa isang maliit na karinderya na bukas ng 24 oras. Iyong tindahan sa tabingang kalsada na maliwanag ang ilaw, pero amoy usok ng mga bus at jeepney. Doon ako madalas tumatambay ngayon. Bakit? Dahil doon, hindi halatang wala akong matulugan. Doon, basta may in-order kang kape o isang platong kanin, hahayaan kanilang maupo kahit hanggang madaling araw. Nakayuko ako sa mesa. Pinagmamasdan ko ang aking makamay. Ang makamay na ito, dati ay humahawa ng makagamitan sa pagsasaka at mga dokumentong na negosyo. Ngayon, nanginginig ang maito habang hawak ang isang basong plastik ng mainit na kape. Iniisip ko ang sinabi ni Victor. Ang sumpa niya na mamamatay ako sa kalsada. Pakiramdam ko, unti-unti nang nakakatoto ang kaniyang nga salita. Biglang may tumigil na dalawang malaking sasakyan sa tapat ng karinderya. Itim ang maito. Makintab. Hindi mo aakalain na may titigil na ganoong klaseng sasakyan sa isang hamak na kainan sa tabing daan. Bumaba ang 4 na lalaki. Lahat sila ay nakaswat ng barong at ang iba naman ay may jacket na may tatak na NBI. Ang National Bureau of Investigation. Kinabahan ako. Akala ko ipapakulong na naman ako ni Victor. Akala ko may bago silang kasong isasampa para tuluyan akong mabulok sa rehas. Huminga ako ng malalim, handa na ako. Wala na rin naman akong mawawala. Diba? Lumapit sa akin ang isang lalaki. Mukha siyang kagalang-galang. Hindi siya mukhang maniningil ng utang o pulis na mang-aresto. Tinignan niya ako sa aking mga mata. Pagkatapos, tinanong niya ako kung ako nga ba si Ricardo. Sabi ko, opo, ako nga. Sino po ba sila? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, yumukod siya ng bahagya. Isang tanda ng paggalang na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Sinabi niya na sila ay matagal na akong hinahanap. Hinahanap ako para sa isang napakahalagang balita. Inanyayahan nila akong sumama sa kanila. Noong una, nakalinlangan ako. Pero sabing lalaki, ito raw ay tungkol sa aking tito. Ang aking tito Mateo. Natigilan ako. Si Tito Mateo, ang kapatid ng aking ama na matagal nang nawala? Ang huling balita ko sa kaniya ay napunta siya sa ibang bansa, sa Amerika, noong binata pa siya. Pagkatapos niyon, wala na kaming narinig mula sa kaniya. Sabi ng iba, baka raw pumanaw na siya o kaya naman ay nakaroon sariling pamilya at nakalimot na sa amin. Dinala nila ako sa isang pribadong opisina. Doon, inilatak nila sa harap ko ang nga dokumento. Maraming papel. Mga papel na may mga selyo nga gobyerno at ng mga bangko sa labas ng bansa. Sinabi sa akin, nega opisyal nega NBI ang katotohanan. Isang katotohanan na parang kinuha sa isang pelikula. Sabi niya, si Tito Mateo ay hindi lang basta ng ibang bansa. Siya pala ay naging isang napakayaman na tao, isang bilyonaryo. Isang dalubhasa sa teknolohiya para sa depensa at seguridad. Ang kaniyang kumpanya ay gumagawa ng mga kagamitan para sa mga militar sa buong mundo. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, pumanaw na si Tito Mateo 3 taon na ang nakakalipas, pero bago siya mamatay, iniwan niya ang lahat ng kaniyang kayamanan sa akin. Ako na kaniyang kaysa isang natitirang kamag-anak. Tinanong ko sila, makano po ba yun? Akala ko, sapat lang para makabili ako ng bagong bahay o pambayad sa aking mga utang. Pero nang sabihin nila ang numero, parang tumigil ang tibok ng puso ko. 250 bilyong piso. Inulit ko sa isip ko, 250 bilyon, hindi milyon, bilyon. Sa dolyar, aabot daw iyon sa 4 na bilyon at 700 milyong dolyar.
Isang halaga na hindi ko kayang maisip kung gaano karami. Isang halaga na kayang bumili ng buong bayan. Tinanong ko sila, bakit ngayon lang? Bakit hinayaan niyo akong magdusa sa kalsada? Bakit hinayaan niyo akong bastusin ni Victor at Liza sa korte? Bakit ngayon lang lumabas ang katotohanan ito? Ipinaliwanag nila sa akin na ito raw ay utos ni Tito Mateo. Gusto niyang siguraduhin na ang kaniyang kayamanan ay hindi mapupunta sa mga maling kamay. Ipinagutos niya na i-freeze o i-lock ang lahat ng kaniyang ari-arian sa loob ng 33 taon. Isang mahabang panahon ng pagprotekta sa kayamanang ito mula sa mga mapagsamantala. Sa loob ng 33 taon, binantayan nila ako mula sa malayo. Hindi ko alam na ang mga taong nakapaligid sa akin, ang mga simpleng tao na nakakasalamuha ko, ay mga tauhan pala na nakbabantay sa aking kaligtasan. Sinabi nila na kailangan nilang hintayin ang tamang panahon. Ang panahon kung kailan talagang mapapatunayan kung sino ang mataong tapat sa akin at kung sino ang mataong naghahangat lang ng aking pera. At ang nangyari sa korte, ang ginawa ni Victor at Liza, iyon na raw ang huling pagsubok. Nakita ng mga awtoridad ang lahat. Alam nila kung paano ako hinuwat ni Victor. Alam nila kung paano ako tinalikuran ni Liza. Ang lahat ng ginawa nilang pagnanakaw sa aking maliit na ari-arian ay naitala nila. Napaupo ako ng matagal. Hinawakan ko ang aking ulo, 250 bilyong piso. Kanina lang, iniisip ko kung saan ako kukuhang pambilingang susunod kong pakain. Kanina lang, iniisip ko kung paano ko pakakasyahin ang 500 piso sa loob kang isang linggo. Ngayon, ako na ang pinakamayamang tao sa bansa. Naisip ko si Victor, naisip ko ang kaniyang ngisi, naisip ko ang kaniyang sumpa na mamamatay ako sa kalsada. Bigla akong napangiti, isang mapait na ngiti. Kung alam mo lang, Victor, kung alam mo lang ang laking ang kamaliang ginawa mo. Ang kayamanang iniwan ni Tito Mateo ay hindi lang pera. Ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan para maituwid ang mali. Kapangyarihan para maibalik ang aking dangal. Sinabi sa akin ng opisyal, Sir Ricardo, ang lahat ng ito ay sa inyo na. Nakahanda na ang mga abogado. Nakahanda na ang lahat ng kailangan niyo. Mula sa araw na ito, hindi niyo na kailangang matulog muli sa kalsada. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papasikat na ang araw. Ang liwanag ng umaga ay unti-unting pumapawi sa dilim ng gabi. Ganun din ang nararamdaman ko. Ang 33 taon ng pakihintay at pagtatago ay tapos na. Ngunit alam ko sa aking sarili, hindi ko gagamitin ang perang ito para lang sa luho, gagamitin ko ito para sa hustisya. Gusto kong makita ang mukha ni Victor kapag nalaman niya ang katotohanan ito. Gusto kong makita kung paano manginginig ang kaniyang mga tuhod kapag nalaman niyang ang taong tinawag niyang pulubi ay ang taong may hawak ng kaniyang kapalaran. Bilyon, isang napakalaking halaga, isang napakalaking responsibilidad. Sa edad kong ito, akala ko ay wala na akong silbi. Akala ko ay tapos na ang aking kwento. Pero mali pala ako, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Hindi ako mamamatay sa kalsada, Victor. Hinding-hindi. Sa halip, ako ang magiging daan para ang katarungan ay muling manaig. Huminga ako ng malalim at tumayo. Inayos ko ang aking damit. Kahit luma at kupas, ramdam ko ang bagong lakas sa aking makalamnan. Sabi ko sa mga opisyal, handa na ako. Handa na akong tanggapin ang aking pamana. Handa na akong harapin ang mga taong sumira sa akin. Dahil ang katotohanan, kahit gaano katagal ibaon, ay laging lilitaw. At kapag lumitaw ito, tinitiyak ko sa inyo, yayanigin nito ang mundo ng mga taong nag-akala na sila ay higit na makapangyarihan kaysa sa katarungan. Ang imperyong nakakahalagang 250 bilyon ay nasa aking mga kamay na. At gagamitin ko ito hanggang sa huling patak ng aking hininga para itama ang lahat ng mali. Humanda kayo. Dahil si Ricardo na inapi niyo ay wala na. Ang Ricardo na nasa harap niyo ngayon ay ang taong magpapabagsak sa inyong lahat. Sa loob ng isang tahimik na silid, malayo sa ingay ng kalsada at sa gulong ng korte, naupo ako sa isang malambot na silya. Sa harap ko, sa ibabaw ng isang masanggawa sa matibay na nara, ay may isang lumang sobra.
Kulay dilaw na ito sa kalumaan. Ang magilit nito ay medyo punit-punit na, tanda na maraming taon na ang lumipas mula nang ito ay isara. Sabi nga opisyal nga NBI. Ito raw ang huling-hiling ng aking ina bago siya pumanaw. Isang sulat na itinago sa loop ng mahabang panahon. Isang sulat na naglalaman ng masagot sa lahat ng aking bakit. Nanginginig ang aking makamay habang binubuksan ko ang sobre. Naamoy ko ang bangong lumang papel. Isang amoy na nakpabalik sa akin sa aming maliit na dampanong bata pa ako. Isang amoy na nakpaalala sa akin sa yakap ni nanay. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang sulat at sinimulang basahin ang bawat salitang isinulat niya, ang kaniyang sulat kamay. Kilalang-kilala ko ang bawat kurbangang kaniyang panulat. Maayos, malinis. Punong-punong pagmamahal. Sinabi niya sa akin, Ricardo, anak ko, patawarin mo ako. Patawad. Isang salitang bumaon sa aking puso. Tinanong ko ang aking sarili, bakit kailangang humingi ng tawad ni nanay? Siya na nagbigay sa aking lahat. Siya na nagtiis sa hirap para lang mapalaki ako ng maayos. Ipinaliwanag niya sa sulat ang lahat. Sinabi niya na noong panahong iyon, ang pamilya nga aking ama ay nasa gitna ng isang malaking panganib. Ang yaman ni Tito Mateo, ang 250 bilyong piso na iyon ay hindi lang basta pera. Ito ay naging mitsangang inggit at galit mula sa mga makapangyarihang tao. May mga kaway ang aming angkan na handang pumatay para lang makuha ang teknolohiyang hawak ni Tito Mateo. Sinabi ni nanay na natatakot siya. Natatakot siya na baka madamay ako. Natatakot siya na baka ang kaisa-isang anak niya ay maging biktima enge kasakiman nege iba. Kaya gumawa silang desisyon. Isang desisyon na sadyang napakahirap para sa isang ina. Pinili nilang itago ang aking pagkatao. Pinili nilang mamuhay kami sa hirap. Pinili niyang makita akong naktitiyaga sa kakaunting pagkain, nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at naktitiis sa pangungutya ng iba. Para lang masiguradong ligtas ako. Isang sakripisyo. Isang napakalaking sakripisyo. Naalala ko noong bata pa ako. May magabi na nakikita ko si nanay na umiyak habang tinitingnan ang aking makasapatos na butas-butas na. Tinatanong ko siya noon, Nay, bakit wala tayong pera? Ang tanging sagot niya lang ay isang yakap at isang pangako na balang araw. Magiging mayos din ang lahat. Ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala niya ako niyayakap ng mahigpit dahil alam niya na may bilyon-bilyong piso kaming nakatabi, pero hindi niya ito pwedeng hawakan. Hindi niya pwedeng gamitin para sa aking kaginhawaan dahil ang perang iyon ang maglalagay sa akin sa hukay. Mas pinili ni nanay na makita akong mahirap kaysa makita akong wala ng buhay. Habang binabasa ko ang sulat, ang aking mga luha ay pumatak sa papel. Nabasa ang mga salitang isinulat niya, pero hindi ko alintana. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bigat ng kaniyang pagmamahal. Sinabi pa niya sa sulat, Ricardo, darating ang araw na lalabas ang katotohanan. Darating ang araw na magiging sapat na ang iyong edad at karanasan para hawakan ang pamanang ito. At sa araw na iyon, anak, gamitin mo ang perang ito hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Katarungan. Isang salita na tila nakbibigay ngang bagong direksyon sa aking buhay. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa kamay ni Victor at Liza. Naisip ko ang bawat lait na natanggap ko dahil ako ay mahirap lang. Kung alam lang nila na ang taong inaapi nila ay pinalaki sa gitna ng isang lihim na kayamanan, hindi dahil sa damot, kundi dahil sa labis na pagmamahal ng isang ina. Nanay, bulong ko sa hangin, patawarin mo rin ako. Patawad dahil nagreklamo ako noon. Patawad dahil hindi ko nakita ang bigat ng dala-dala mong lihim. Ngayon ko lang napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi ang 250 bilyong piso na iyon. Ang tunay na kayamanan ay ang 33 taon na ibinigay sa akin ni nanay. Ang mataon ng kapayapaan, kahit na may kasamang hirap. Ang mataon na lumaki ako ng may dangal, kahit na walang pera. Doon sa sulat, sinabi rin niya ang tungkol kay Tito Mateo, na ang aking tito ay labis ding, nagdusa dahil kailangan niyang lumayo sa amin para kami ay maprotektahan.
Ang yaman na kaniyang binuo ay inilaan niya para sa aking kinabukasan, bilang pambayad sa lahat ng mga taon na hindi kami nakasama. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Pakiramdam ko, yakap ko na rin si nanay. Sa gitnang luhang dumadaloy sa aking nga pisngi, nakaramdam akong isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na nagmumula sa pag-unawa. Wala na ang galit ko sa tadhana. Wala na ang katanungan kung bakit naging ganito kahirap ang buhay ko. Ang bawat sugat, ang bawat kalyo, ang bawat patak ng pawis ko noon, lahat iyon ay may kabuluhan. Lahat iyon ay bahagi ng isang dakilang plano para ako ay manatiling ligtas at maging matatag. Victor Villanueva, naisip ko siya bigla. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay winasak mo na ako. Pero ang hindi mo alam, ang bawat sampal mo sa akin ay walang-wala kumpara sa sakripisyong ginawa ng aking ina para lang mabuhay ako. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Itinupi ko ng maayos ang sulat at ibinalik sa sobre. Ito ang aking magiging agimat. Ito ang magpapaalala sa akin kung bakit ako narito. Lalabas ako sa silid na ito na may dalang bagong lakas. Hindi na ako ang Ricardo na matandang pulubi na natutulog sa kotse. Hindi na ako ang Ricardo na biktima ng pang-aagaw. Ako si Ricardo, ang anak ni Maria. Ang anak na minahal ng higit pa sa anumang halaga ng bilyon-bilyong piso. Ang pamanang, ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa alala ni nanay. Ito ay para sa lahat ng mga taon na siya ay nagtiis sa hirap para lang ako ay protektahan. At gagawin ko ang lahat. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng 250 bilyong piso na iyon para siguraduhin na ang kaniyang sakripisyo ay hindi mawawalan ng saysay. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata ay namumula pa sa pag-iyak, pero may ningning na ngayon. Isang ningning na determinasyon. Salamat, nanay. Salamat sa pagprotekta sa akin. Salamat sa lihim na ito. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang panahon ng pagtatago. Magsisimula na ang panahon ng paniningil. At sa bawat hakbang na gagawin ko, alam kong kasama kita. Alam kong ginagabayan mo ako mula sa langit. Ang sulat na ito ay hindi lang wakas ng isang lihim. Ito ang simula ng aking muling pagkabuhay. At tinitiyak ko sa iyo, nanay, ipagmamalaki mo ang iyong anak. Ang katarungan ay makakamtan. At ang ating pamilya ay muling magkakaroon ng dangal na nararapat sa atin. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking barong, at lumabas ngang pinto. Handa na akong harapin ang mundo. Handa na akong ipakita sa kanila kung sino talaga ang taong tinawag nilang talunan. Ang laban ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng alas. 6 na buwan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon sa maliit na karinderya. Sa loop na 6 na buwang iyon, ang buhay ko ay parang isang panaginip na hindi ko nais gisingan. Ang matandang Ricardo na natutulog sa loop ang lumang kotse. Ang matandang Ricardo na namamalimos ng lugaw sa simbahan ay wala na. Ngunit sa kabilang lahat ng karangyaan, sa kabilang mga bagong barong na gawa sa pinakamahusay na pinya, at sa kabilang mga sasakyang hindi ko man lang kayang banggitin ang pangalan, may isang bagay na hindi nagbago. Iyon ay ang aking hangarin para sa katarungan. Hindi ito pahihiganti. Mas gusto kong tawagin itong pagtutuwid sa baluktot na tadhana. Nagpasya akong magdaos ng isang malaking pagtitipon. Isang charity gala sa isa sa pinakasikat na hotel sa Makati. Ang layunin para daw sa mga batang lansangan at sa mga matatandang inabandona. Isang marangal na dahilan, hindi ba? Pero sa likod na mabulala, na mamamahaling ala at na managagandahang ilaw, may nakatagong bitag. Isang bitag na sadyang ginawa para sa 2 tao. Sina Victor Villanueva at ang dati kong asawa, si Lisa. Napadala ako ang imbitasyon sa kanila. Siyempre, hindi ko ginamit ang pangalan ko. Ginamit ko ang pangalan ng aking pundasyon, ang Mateo Memorial Foundation. Sa mundo nga negosyante at mga taong gahaman sa kapangyarihan, ang pangalang ito ay naging usap-usapan sa luplang ng maikling panahon. Ang mahiwagang bilyonaryo na nakmamayari ng 250 bilyong piso. Sino ang tatanggi sa ganoong imbitasyon?
Alam ko ang takbo ng isip ni Victor. Para sa kaniya, ang pagtitipong ito ay isang pagkakataon para makakuha ng bagong kliyente, isang pagkakataon para makalapit sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kaniya. Gahaman, iyan ang salitang laging pumapasok sa isip ko kapag naalala ko siya. Gahaman. Isang taong hindi kailanman nakontento sa kung anong mayroon siya. Dumating ang gabing piging. Ang ballroom ng hotel ay puno ng taong nakniningning sa kani-kanilang maalahas. Maririnig ang mahinang tuktok ng biyulin. Ang amoy nga masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa paligid. Mula sa isang lihim na silid sa itaas, pinapanood ko ang lahat sa pamamagitan ng screen ng CCTV at doon nakita ko sila. Pumasok si Victor at Liza. Nakasuot si Victor ng isang itim na tuksedo na mukhang bago. Si Liza naman ay nakasuot ng isang pulang gown na labis na kumikinang. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang paganga sa paligid. Nakita ko kung paano sila lumingon-lingon. Tinitingnan kung sino-sino ang naroon. Mukha silang masaya. Mukhang wala silang kaalam-alam na ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng pulang karpet ay isang hakbang palapit sa kanilang sariling pakbaksak. Narinig ko ang bulungan nila sa pamamagitan ng maliliit na mikropono na nakakabit sa bawat mesa. Sabi ni Victor kay Liza, kailangang mahanap nila ang may-ari ng pundasyon. Sabi niya, ito na ang susi para lalo silang yumaman. Sabi pa niya, kung makuha raw niya ang tiwala ng bilyonaryong ito, hinding-hindi na nila kailangang magtrabaho habang buhay. Habang buhay, natawa ako ng mahina. Isang tawang walang tunog. Naisip ko kung alam niyo lang kung sino ang hinihintay niyo. Maya-maya pa, lumapit ang isa sa aking matauhan sa kanila. Isa itong lalaking naka-uniformeng mayos na nagpakilala bilang sekretarya ng bilyonaryo. Sinabihan sila na ang VIP host ay nagnanais na makaharap sila sa isang pribadong silid. Nakita ko ang panlalaki nga mata ni Victor. Nakita ko ang ngiti sa malabi ni Liza. Akala nila ay pinili sila dahil sa kanilang kahalagahan. Akala nila ay espesyal sila. Tayo na, Liza, sabi ni Victor na halatang excited. Ito na ang hinihintay natin. Sinundan nila ang aking tauhan. Naglakad sila sa mahabang pasilyo, palayo sa ingay ngang karamihan. Bawat hakbang nila ay tila naririnig ko sa aking puso. Habang naglalakad sila, pumasok ako sa silid kung saan sila dadalhin. Naupo ako sa isang malaking silya na nakatalikod sa pinto. Ang silid ay medyo madilim, tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay nga anino. Narinig ko ang pabukas ng pinto, narinig ko ang kanilang mayabak, narinig ko ang boses ni Victor na halatang napipilit na maging magalang. Sabi niya, magandang gabi po, senyor. Isang malaking karangalan ang maimbitahan sa inyong piging. Ako po si Victor Villanueva at ito ang aking asawa, si Liza. Tumigil sila sa gitnang silid. Ramdam ko ang kanilang kaba at pananabik. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko munang bumalot ang katahimikan sa loob ng silid. Isang katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikan na puno ng tensyon. Gusto kong damhin nila ang bawat segundo ng pahihintay. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng isang taong walang kapangyarihan sa harap ng isang taong may hawak ng kanilang kapalaran. Dahan-dahan, inikot ko ang aking silya. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang mamukha. Mula sa ngiti, naging pagtataka. Mula sa pagtataka, naging pagkagulat. At mula sa pagkagulat, naging matinding takot. Ricardo, bulong ni Liza. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Ang kaniyang pulang gown ay tila nawalan ng ningning sa harap ng aking mga mata. Si Victor naman ay hindi nakapagsalita. Nakabukas ang kaniyang bibig pero walang lumalabas na tunog. Ang kaniyang mamata ay parang lalabas na sa kinalalagyan nito. Tiningnan ko sila ng diretso. Walang galit sa aking mukha. Isang mahinahong ekspresyon lamang. Isang ekspresyon ng isang taong alam na tapos na ang laro. Magandang gabi, Victor. Magandang gabi, Liza. Sabi ko sa isang kalmadong boses. Salamat sa pagdating sa aking piging. Kamusta ang 6 na buwan ninyo? Katahimikan, walang sinuman sa kanila ang nakakilos.
para silang maestatwa na nakatayo sa gitnang silid. Sabi ko sa kanila, huwag silang matakot. Sabi ko, hindi ba't ito ang gusto niyo? Ang makaharap ang bilyonaryong nakmamayari ng 250 bilyon? Ha, paano? Tanong ni Victor. Ang pawis ay nagsisimula ng gumapang sa kaniyang Paano nangyari ito? Patay ka na dapat. Dapat ay mamatay ka sa kalsada. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa aking mamata. Iyon ang gusto mong mangyari, Victor, sabi ko. Pero ang tadhana ay may ibang plano. Ang kalsadang sinabi mong magiging libingan ko ay naging daan para mahanap ko ang aking tunay na pagkatao. Tumayo ako mula sa aking silya. Naglakad ako palapit sa kanila. Nakita ko ang kanilang pag-atras. Bawat hakbang ko ay tila isang paghatol sa kanila. Alam niyo, sabi ko habang tinitignan ang paligid ng silid, ang perang ito, ang bilyon-bilyong ito, ay wala lang sa akin noon. Pero ngayon, napagtanto ko na may silbi pala ito. May silbi ito para ipakita sa mga taong tulad niyo na ang mundo ay hindi laging umikot sa inyong makasinungalingan. Tumingin ako kay Liza. Nakita ko ang luha sa kaniyang mamata. Pero alam ko, hindi iyon luha ng pagsisisi. Iyon ay luhang takot. Takot dahil alam niya na ang buhay na kinuha nila sa akin ay wala na. Takot dahil alam niya na ang katarungan ay narito na. Victor, tawag ko sa kaniya. Ang bitak na ginawa mo sa akin sa korte. Ang pekeng dokumento. Ang mabinayaran mong saksi. Lahat iyon ay alam ko na. At higit sa lahat, alam na rin iyon ng mga taong dapat makalam. Nakita ko ang panginginig ng kaniyang makamay. Ang matapang na Victor Villanueva na nang api sa akin noon ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang maliit na tao, isang taong natatakot sa sarili niyang anino. Ngayon sabi ko sa kanila, ang piging na ito ay para sa inyo, pero hindi para sa inyong kasiyahan. Ito ay para sa inyong huling gabingang kalayaan. Sa labas ng pinto, narinig ang mayabak nga matauhan ng NBI. Ang parehong mataong tumulong sa akin na mahanap ang aking pamana. Ang bitak ay ganap ng sumara. Wala ng takas, wala ng palusot, wala ng pera na kayang bumili sa katarungang ito. Habang pinapanood ko silang dalhin palabas ng silid, nakaramdam ako ng isang malalim na ginhawa. Hindi dahil sa natalo ko sila, kundi dahil sa wakas. Ang pangako ko kay nanay ay natupad ko na. Ang katarungan ay hindi kailangang maging marahas. Minsan, sapat na ang ipakita sa kanila ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang tuluyang dudurok sa kanila. Huminga ako ng malalim. Ang piging ay nakpapatuloy sa labas. Pero para sa akin, ang gabi ay tapos na. Isang bagong umaga ang nakihintay. Isang umaga kung saan ang pangalan ni Ricardo ay hindi na itatala bilang isang talunan, kundi bilang isang taong naging matatak sa gitna ng unos. At sa bawat matandang tulad ko na nakikinig sa kwentong ito, tandaan ninyo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil ang tadhana, kahit gaano kagulo, ay laging may paraan para ibalik ang nararapat sa atin. Ang 250 bilyong piso, iyon ay kasangkapan lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang ating dangal, at ang dangal na iyon, hinding-hindi nila makukuha kahit kailan, ang katahimikan sa loob na silid. Iyon na marahil ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Pinanood ko ang opisyal habang pinupustura si Victor at Liza. Ang tuksedo ni Victor na kanina lang ay mukhang kaygara. Ngayon ay lukot-lukot na. Ang kaniyang mukha na laging punong kayabangan. Ngayon ay basang-basang ang pawis at luha. Wala na ang matikas na abogado. Wala na ang manlolokong nagnakaw ng aking buhay. Narinig ko ang malamig na tunog ng posas. Isang tunog na nagsasabing tapos na ang laro. Sinampahan sila ng mga kasong falsification of documents at bribery. Ang lahat ng perang ibinayat nila para makuha ang ari-arian ko ay naging ebidensya laban sa kanila. Bago sila tuluyang may labas ng hotel, lumingon si Liza. Ang kaniyang mamata ay tila nakmamakaawa. Pero wala na akong naramdamang hapdi. Wala na rin akong naramdamang galit. Ang tanging naroon na lang ay ang awa. Awa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na pagmamahal para sa perang hindi naman kaniya. Natapos na ang gabi.
Ang katarungan na akala ko ay nakalimutan na ako ay dumating din sa wakas. Samga sumunod na araw, unti-unting naibalik sa akin ang lahat. Ang bahay namin sa probinsya, ang lupang sinasaka ko, at ang dangal na matagal nilang kinalatkat sa putik. Pero alam niyo, sa kabilang 20-50 bilyong piso na nasa ilalim ng aking pangalan, may isang bagay akong hindi binitawan. Iyon ay ang aking lumang sasakyan. Ang lumang Toyota na naging tahanan ko sa gitna ng aking paghihirap. Pinagawa ko ito. Pininturahan ko ng bago, pero hindi ko ito ibinenta. Sa tuwing nakikita ko ang sasakyang iyon sa aking garahe, naalala ko ang gabi noong wala akong matulugan. Naalala ko ang bawat panalangin ko sa gitna ng gutom. Pinapanatili ko itong buhay para hindi ko malimutan kung saan ako nanggaling, para hindi ko malimutan na minsan ako ay naging biktima rin. Ngayon, ang buhay ko ay nakalaan na sa pagtulong. Ginamit ko ang aking kayamanan para magtayo ng mga shelter para sa mga lolo at lola na wala ng pamilya. Nagpatayo rin ako nga feeding program sa mga simbahan dahil alam ko ang pakiramdam ng isang kumakalam na sikmura. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa inyong manakikinig. Lalo na sa makapwa ko matanda na may pinagdadaan ng hirap. Nais kong iwan ang isang mensahe. Huwag na huwag kayong susuko. Maaring madilim ang paligid niyo ngayon. Maaring pakiramdam niyo ay tinalikuran na kayo ng lahat. Pero tandaan ninyo, ang gabi, gaano man ito kahaba, ay laging nagtatapos sa pagputok ng araw. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang tadhana ay may paraan para ituwid ang bawat mali. Huwag niyo ring hayaang kainin ng galit ang inyong mapuso. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagtitiwala na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sa bawat hakbang ko sa umagang ito, habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw sa aking bagong hardin, ramdam ko ang presensya ni Nanay. Ramdam ko ang kaniyang ngiti mula sa langit. Ang kaniyang sakripisyo ay nakbunga na. Ang kaniyang anak ay hindi na muling magdurusa. Ako si Ricardo. Ang taong minsang itinapon, pero muling nakatayo. Ang taong minsang sumuko, pero muling nabuhay. Laging tandaan, hindi mo kailanman malalaman kung anong biyaya ang naghihintay sa kabilang panik ng kadiliman. Magtiwala ka lang, huminga ka lang. Dahil ang bawat bagong umaga ay isang panibagong pagkakataon para sa ating lahat. Ang kwento ko ay tapos na, pero ang inyong kwento magsisimula pa lamang. Mabuhay kayong lahat at pagpalain tayo ng may kapal.